Kung yung anak ang anak mo talaga, hindi ka nagkakasala kung pag-aasawain mo. Pero, ipaunawa mo, anak, ganito mangyayari, ha? Kasi baka dito ka lang nakatingin sa malapit lang, ganito mangyayari, ha? Ang haba ng lalakbayin, ha? Pag ang nakuha mo yung magsasabong, ikaw ay 22 years old, nakatali ka dyan habang panahon, magsasabong yan. Pag ang nakuha mo yung maglalasing yan habang panahon, nakatali ka dyan, kaya gantisin niya. Pag addict, i-addict yan habang panahon, maliban kung makakaalam at magbabago. Eh kung hindi, di magsasuffer ka ngayon. Huwag po natin. Alamin mo muna, huwag ka magmadali. So napakahalaga nung tinatawag na marriage. Kung bakit ito ay sinasabi na banal na kasulatan, ang lawak ng ibig sabihin. Ano? Kulang pa, yung paliwanag ko na to, abutin tayo ng matagal, yung mahaba ito. So, tutuloy mo natin. Pasok muna tayo sa ating paksa. Ano ho? Ayon kay Albay First District Representative Ed Selagman, ito yung naging nagbukas ng tinatawag na House Bill 9349 o an act reinstituting absolute divorce as an alternative mode for the dissolution of marriage. Reinstituting, ibig sabihin, yung muling itatayo, muling gagawing batas. Ano ho? Yung tinatawag na divorce na yan, na magiging alternatibong paraan upang tunawin, lusawin, pawalang saysay ang kasal. Alin, yung divorce na itinatayo na yun, na batas. Ang nasabing panukalang batas ay pinadala na ng tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco sa Senado nitong Hunyo 10. Sinusulong nila yan. Ano po, at napakahabang usapin dyan, nakati ang tao dyan. Agree, disagree, merong walang pakialam, hindi ako sang-ayon. Siyempre, marami dyan ang tinatawag na tutol, lalo na ang simbahang Katolik. Ano? House Bill 9349. So, tingnan muna natin. Nakapaloob dun sa batas na yon. Ito yung grounds para sa absolute divorce. Kinakailangan may nakapaloob na physical violence. Sinasaktan ba yung babae, baka binubugbog. Drug addiction o habitual alcoholism. Kasi, ito kasi napaka-addict sa alak Lagi akong sinasaktan. Diba ganon? Homosexuality. May nakapaloob bang ganon? Kabaklaan, katomboyan, ganon ba? Dumama sa iba. Marital infidelity o pagkakaroon ng anak sa iba. Attempt to threaten petitioner, yung may pananakot dun sa asawa na, sige, subong, papatayin kita pagka, parang ganon. Ano po? Pag-iwan ng walang matibay na dahilan ng higit 1 taon, bigla na lang siya nawala, nag-disappear. Kala mo, sumakabilang buhay, sumakabilang bahay pala. Legally separated ng 2 taon o higit pa. Ito yung grounds para sa maisampa sa isang tao yung tinatawag na divorce. Ngayon sila ay dadaan sa judicial process. Hindi yan basta-basta sabihin natin o sige ngayon na, pawalang nila, hindi. Mahabang proseso. Judicial process, ang una, kailangan patunayan ng mga dahilan ng mag-asawa para sa divorce. Ba't kayong dalawa magdi-divorce? Kasi sinasaktan niya ako minumudpid niya yung mukha ko dun sa akin. O ano pa? Ayan. No speed divorces, yung para sa mga email or quickie notarial. Ta-type mo, gusto ko i-divorce o gano'n. O sige ngayon na, ano yan, Gcash? Yun, walang gano'n. Ano ba? 3. May 60-day cooling off period after the filing of a petitioner for absolute divorce to ensure a final attempt. Kakausapin pa kayo. May natitira pa kayong 60 araw para mag-cooling off. 4. May reconciliation of the concerned spouses. Ipagkakaayos pa, ibabasura ang petisyon. Pag-usapan niyo muna bago to pirmahan namin at i-file. Parurusahan ng may sabwatan o kung may sapilitan man na pangyayari. Halimbawa, nag-usap tayo dalawa. Para matapos na ito, divorce na lang. Makikinabang ka naman sa isa. Basta pag-asawa mo na siya, bigyan mo 1 million na. Pag may mga ganong halimbawa, 5 taon na pagkakakulong at piyansa. Ito yung judicial process. Siyempre, makakati ang opinion ng mga tao. Sabi ng iba, delikado pag naipasa yan. Madali nang umayaw agad. Pag ayaw ko na, may divorce na nga. Wala magtitiis Ugali mo kagad. Diba? Sabi naman ng isang may tungkol, magkakaroon ng pagkakataon ng mga irresponsableng kalalakihan at kababaihan. Halimbawa ako, mayaman, milyonaryo ko, may nagtatangka sa akin, sisirain ito yung kasal ko para maging ano ko siya. Magkakaroon, ito yung mga ng possibility. Gagawin kasangkapan ng divorce bill para maghiwalay ang mag-asawa. Nakita niyo yung mga
comment ng mga tao. Ano? Sa kabila ng pagkakahati-hati ng mga mambabatas, ipinadala na ng Kamara ng Senado ang kontrobersyal na Absolute Divorce Bill. Ito na, papasok kasi tayo sa mga talata. Marami ang nagnanais na tapusin ito sa iba't ibang pamamaraan. Muling inaprubahan ng House of Representatives sa third at final reading ang panukalang batas na nagsusulong na gawing legal ang divorce sa bansa. Kaya hindi maisulong, ang daming tutol. So ganyan siya. The Absolute Divorce Bill under House Bill number 9349 entitled An Act Instituting Absolute Divorce as an Alternative Mode for the Dissolution of Marriage, which was approved on third and final reading on May 22, 2024. Una nang sinabi ng ilang mambabatas na kukwestiyonin nila sa Senado ang pagkakapasa sa Absolute Divorce Bill na nakakuha ng botong 131 pabor, 109 ang tumututol at 20 naman ang nag-abstain noong May 22 ay yung nag-aalinlangan ka. So, majority wins. Maipapasa siya ngayon. Ano po? Diyan na ngayon magkakaroon ng consequences ang mga bagay-bagay. Aroy. Sabi mo siya. Dito baliktad naman yung babae naman ang bubugbog. Ano lang yan, memes lang. Para hindi masyadong seryoso. So, divorsyo. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Bible patungkol dito. Ayon doon sa botohan, legalizing divorce in the Philippines, Puerto Rican say lovely separated couples, 50% agree, 31% disagree, 17% undecided. So, ito na. Nakakasa na. Ano po? Tatandaan po natin, sa batas ng tao yan. Sa batas ng Diyos. Yan ngayon magkakaroon ng tinatawag ng debate na naman. Ano ba susundin? Batas ng tao o batas ng Diyos? Ang sabi tayo mga Kristiyano, dapat sumunod sa batas ng tao. Yun yung magiging way ng iba. Tingnan niyo po ang sinasabi sa Malakias 2:16. Unang talata. Nasusuklang ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Ang Diyos ng Israel. Nasusuklang pala. Bakit si Moses ay nagkarga ng divorce? Gandang aralin, no? Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napuput ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya maging tapat kayo sa inyong asawa. So, ayaw ng Diyos pala, ito, God hate divorce. Kita nyo Bakit? Siya gumawa niyan kung ganyan din pala ang mangyayari sa dalawa na yan, na walang for better or for worse, parang gano'n, ano mangyayari sa mag-asawang ito? Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ayaw niya yung merong tinatawag na paghiwalay. Baka naman mali tayo ng pakahulugan. Ayan sa English. I hate divorce. Says the Lord, God of Israel, and I hate a man's covering himself with violence as well as with his garment. Says the Lord Almighty, so guard yourself in your spirit and do not break faith. Makikita natin sa mga talata. Kaya papasok tayo sa sinabi ng Panginoong Jesus dahil malawak ito. So yan yung paksa natin ngayon. Divorce. Ito ay mababasa natin sa Sermon on the Mount ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 5:31 to 32. Yung ako nang inom tubig, dahil ko na nainom tubig. Natutuyo yung natutuyo. Dito makikita po natin sa Sermon on the Mount na sinasabi ng Panginoong Jesus. Nakita niya, nandito yung mga Pariseo na naman. Ito yung mga magagaling sa kautusan, di ba? Nagmamasid na naman sa kanya. Tatandaan natin, ulitin natin, sabi sa 2:16, I hate divorce. Ayaw ng Diyos yan. Kasi maglalaro ang isip natin yan. Ganun ba? Ba't si Moses ay gumawa-gawa ng kasulatan? Sabi ng Diyos, parang kontra na naman yata yung Brad. Hindi po. Papaliwanag natin. So yan yun. Malakias 2:16 sa Old Testament nakasulat.